less than 12 hours, Mary Jane Veloso will be back in her home country after more than a decade of incarceration in Indonesia. The convicted drug trafficker will be flown in early Wednesday morning from Jakarta and will be brought to the Correctional Institution for Women in Mandaluyong City. Between now and tomorrow morning, what can we expect from this homecoming? I was going to say long-awaited homecoming. Let's get the latest from News 5 correspondent Rainiel Pawid, who joins us now all the way from Indonesia. Hi, Rainiel. Are you in Jakarta? Tell us how things are and what's the schedule going to be like? Do you guys have access? Yes, ladies, now we're still inside the lounge inside this Jakarta airport, and we're awaiting for the 10 p.m. press con of Indonesian government and the Philippine government. And alongside with that press con is the appearance for the very first time of Mary Jane Veloso here with the local media. And exactly 8 in the evening, Philippine time, we are waiting for the arrival of Mary Jane Veloso here inside the Jakarta airport. And by 12 midnight here in Jakarta, we are expecting to fly to Philippines. So the process of turnover between Indonesian government and the Philippine government, they said this one is a direct turnover. No ceremonial turnover will be made. They will just give our hands down Mary Jane to the Philippine government. And since yesterday, all travel documents of Mary Jane Veloso are signed. So we are not waiting too long to see Mary Jane Veloso by now. Ladies. Rainiel, I heard on Frontline Pilipinas a while ago, the family saying that they will make sure to make Mary Jane very happy when they get to be with her. Is any member of the family there in Indonesia to meet her? Magkakaroon ba ng pagkakataon na magkaroon ng family moment itong si Mary Jane pagka-handover sa kanya? Yes, Gretchen, no, nakausap natin kanina yung official mula sa Bureau of Corrections, and the process of turnover ay wala nang pamilya or kaanak ang pinapunta dito sa Indonesia dahil nga naging mabilis yung pagproseso ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas. At pagdating naman dyan sa airport ay wala na ring mangyayaring pagsundo at didiretso na nga lahat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. At nakausap na natin mismo si Director General Katapang ng Bucor at sinabi niya na pagdating doon sa sa Women's Correctional ay hindi ganon kahaba yung oras ng pagkikita ng pamilya Veloso at ni Mary Jane dahil kailangan pa rin sumailalim ni Mary Jane dito sa tinatawag na 5-day quarantine period. At ang magandang balita naman dyan ay pag natapos si Mary Jane itong 5-day quarantine period na ito, ay tiyak na mabibigyan siya at ang kanyang pamilya ng whole day schedule sa bisperas ng Pasko at maging sa Pasko. Rainiel, pagdating naman ni Mary Jane Veloso dito sa Pilipinas, who are expected to be present in the airport, mga officials natin, who exactly will be there? Sa pagdating sa Pilipinas, kung sino yung delegation na pumunta dito sa Jakarta. So officials from the Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, and yung Bureau of Corrections, sila lang din yung magta-transfer directly doon sa sa Women's Correctional. So malinaw yung sinabi ng DOJ na pagdating sa airport ay wala nang sunduang magaganap dahil lahat naman ng papeles na kinakailangan to exit or to enter Philippines at to exit yung airport natin ay planchado na dito pa lang sa Jakarta. Okay, so in short, wala tayong inaasahang very many grand celebrations, homecoming, reunions, no? Kumbaga, kailangan natin ilagay yung sarili natin sa mindset na although it's a long-awaited homecoming, ano pa rin to, parang, kumbaga, prison to prison transfer of a prisoner. Yes, tama, no? Walang engrandeng pagsalubong at walang engrandeng selebrasyon. Pero bukas ay inaasahan na magkakaroon din ng press con pagdating mismo doon sa Correctional Institution for Women. At sinabi naman ng Bucor na all is well at all set na rin pagdating naman doon sa selda na pupuntahan nga or paglalagyan ni Mary Jane. Ito rin yung kwarto na pinaglagyan, no, o dito inilagay si Cassandra Leong, itong related Pogo Queen ng Porac, Pampanga.
Rainiel, the government says that this was a practical arrangement with the Indonesian government. But alam natin that apart from this, several prisoners were also transferred to their home countries from France, from Australia, from the UK. Do you have any idea as to what we gave Indonesia in exchange for Mary Jane Veloso, in exchange for her custody? Kumbaga may kapalit ba, no, for all these prisoners So, being released? yeah, pagdating sa usapin ng palitan, ay wala namang direktang sinabi itong Indonesian government. Pero yung una nilang pahayag 2 weeks ago ay sinabi nila na itong turnover na mangyayari ay dapat reciprocal sa pagitan ng Philippine government at ng Indonesian government. So ibig sabihin, kung sa oras daw na mangailangan sila at kailangan din nila na hugutin yung isang let's say, kriminal na Indonesian national dyan sa Pilipinas, ay sana raw ganoon din ang maging hakbang ng Pilipinas gaya ng ginawa kay Mary Jane Veloso dito sa Indonesia. Kumbaga parang may advance credit ka nor advance load. So para advanced favor, mauna sila. Yes, correct mo. Advanced favor on their end. Pero ito nga yung tinatawag nila na parang cycle to, no? Na kung ano yung binigay namin ay sana rin matanggap namin sa aming counterpart, which is the Philippines. So, pero sa usapin na to, we're looking ahead, no? Pero sa ngayon ay wala pa namang hinihiling itong Indonesian government. And maganda rin na talakayin natin na ang pag-turnover kay Mary Jane ay pag-turnover din doon sa lahat ng maaaring maging desisyon sa kanyang paglaya, sa kanyang pananatili sa selda, ay lahat na ay nasa kamay na ng Philippine government. Tama ka dyan, Rainiel, pero akong titignan mo kasi, wala siyang kaso dito sa Pilipinas. Tama ba ako? Convicted siya sa Indonesia, pero sa Pilipinas, walang current case. And paano mo nga ba kakasuhan, no, si Mary Jane kung ginawa niya yung krimen sa Indonesia? Ano yung maugong na pinag-uusapan dyan? We do know that clemency is one of the things they're looking at. But is commutation also on the table? Ano yung mga naririnig mo dyan regarding that? By laws, no, tama, walang kasalanan si Mary Jane na nagawa diyan sa Philippine land. Pero ang kanilang tinitignan dito is yung pagbibigay nga ng favor of turnover. So ibig sabihin na imbes na dito ay nailatag na siya sa death row, nabigyan ng reprieve, no, doon sa death row, at ginawa na lang na sentence nga sa kulungan. So sa ngayon, kung ano yung huling desisyon dito ng Indonesian government na ikulong lamang siya, ay ikukulong din siya dyan sa Pilipinas. Pero tama yung tanong mo, Gertz, no, dahil meron nga na dito yung tinatawag na Bali 9, na yung ilan sa kanila na mga Australian national na nakagawa ng krimen dito sa Indonesia, nung binigyan sila ng turnover doon sa kanilang bansa, once they entered ito ang Australian airspace, ay wala na silang kaso doon sa Australia. Hindi nga sila nanatili ni isang araw sa kulungan doon sa Australia. So we're looking on the technicalities and bylaws dito ng paglilipat. Pero sa ngayon, nakakuha rin naman tayo ng information mula dito sa Department of Foreign Affairs na yung usapin ng clemency ay wag muna nating tignan dahil tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang yung makakapagbigay niyan. And kailangan ko rin i-point out na we have this source dito we have our government source na mukhang yung executive clemency ay hindi na tatagal ng 3 buwan, no? So meaning on the first quarter of 2025 ay possible mabigyan na ng clemency itong si Mary Jane. Curious lang din ako, Rainiel, no? Ang tagal na kasi ni Mary Jane dyan, di ba? And for a long time, it was Joko Widodo who was the chief executive of Indonesia. We all know how much of a hardliner he is. Pero nagulat ako kasi under the new president, no, si President Subianto, na dating hardliner din, is this a new policy of the Subianto government na parang, sige, mas light na lang tayo in terms of pagpaparusa sa mga drug-related crimes? We've talked to several local media here, no? Ang sinabi nila, it's not getting into the lighter side nitong pagpapatupad ng batas, but it's more of the discretion nitong nagiging namumulo. So whether si Widodo or the current president, nilagay na lang nila yung bola doon mismo sa pagde-decide nung kung sino man
yung head nitong current administration. And fortunately, sinabi nila na itong ang current administration dito sa Indonesia ay medyo favorable on giving a little bit of pardon at pagbibigay nga ng reprieve doon sa ilang mga foreigner na nagkasala. And going back doon sa sinabi ko na reciprocal itong ginagawa nila, I think we should take that as the bottom line of this one. So kung sinabi nila na reciprocal, meaning meron na siguro silang niluluto underway, no? We don't know. We don't know yet kung ano itong reciprocal na sinasabi nila. But rest assured na sabi nga nung ilan dito na nakausap din natin from the media, we just have to wait kung ano nga ba itong hinihintay pa ng Indonesian government na yun nga, tulad ng nasabi nyo, baka may kapalit. Okay, Rainiel, kanina we were showing the video material of Mary Jane Veloso. Nasa van siya. And I believe even in that video, she was speaking in Indonesian. Sinabi niya, Merry Christmas, bumati siya. Pati in-advise daw siya nung kanyang pare to stay healthy. Rainiel, kayo ba dyan, did you get another opportunity to interact with Mary Jane? At may chance bang humarap pa siya sa media bukas pagdating dito sa Pilipinas? As of the moment, ang hinihintay lang natin is yung 10 p.m. press call. Doon pa lang natin siya unang masisilayan si Mary Jane, no? At ito rin yung unang pagkakataon na bibigyan ang media ng 15-minute time para makausap nga itong si Mary Jane Veloso. And as we speak, magkakaroon ng press call at I think pinapapasok na ang lahat ng media. So we have to settle na at kailangan na namin pumasok kasi very heightened na yung security ngayon dito and yung mga pinilang and registered yung pinapapasok na sa ngayon. And I will show you kung ano nga ba yung itsura nitong magiging press con area kung saan ilalapit si Mary Jane. So from the departure area ay papasok pa doon sa isang special room kung saan nga bibigyan tayo ng pagkakataon for a 15-minute talk with Mary Jane. Rainiel, before heading to the Philippines. Huling katanungan na lang bago ko namin pakawalan the DOJ has assured that she will not be placed in the same prison as her illegal recruiters. Tapos sinasabi rin maaari siyang mag-testify to solidify the case against them. What did General Katapang say about assuring the security of Mary Jane Veloso, knowing that this is also a concern of the family to keep her safe from the syndicate that she... With regard to the security level, pagdating doon sa tutuluyan ni Mary Jane, meron siyang 60 days, no? Hindi mo na siya isasama doon sa selda ng mga regular na PDL. So may assessment pa kasi na magaganap sa kanya and we have to also consider yung medical assessment na ibibigay sa kanya. Aside from, yun nga, yung pinauwi siya, kailangan din tignan dahil nagkaroon ng bukol si Mary Jane. No? Ito, health concern niya naman to. Nagkaroon ng bukol si Mary Jane sa dibdib at sa ovaryo. Since nandito siya sa Indonesia ay pinapagamot na yun, no? Even kahit na nasa loob siya ng piitan dito.